Isang magandang-maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso at isipan. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka o sa rangya ng kanyang kasuotan. Ito raw ay makikita sa kung paano niya tratuhin ang mga taong wala namang maibibigay sa kanya. Ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang isang kwentong magpapatunay kung gaano katotoo ang kasabihang yan. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Sinag-araw. Ang pamilyar na tunog ng rubber mop na marahang humahagod sa makintab na sahig ng Sinag-araw Supermarket ang nagsisilbing musika sa mundo ni Liwayway Dalisay. Bawat hakbang, bawat tulak at hila ay isang kilos na kabisado na ng kanyang mga kalamnan. Sa loob ng 2 taon, ang pasilyo na ito ang naging tahimik niyang kanlungan. Isang lugar kung saan kaya niyang maging invisible at iyon ang gusto niya. Ang maging parang hangin, hindi napapansin basta't ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Pinagmasdan niya ang refleksyon ng mga ilaw sa sahig na kapupunas lang niya. Malinis. Perpekto. Isang maliit na bagay na maipagmamalaki niya sa magulong mundong kanyang ginagalawan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang maramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang mahinang bulungan ng mga merchandiser ay biglang tumigil. Ang mga cashier na kanina'y nagtatawanan ay biglang umayos ng upo. Kahit hindi niya lingunin, alam na ni Liwayway kung sino ang paparating. Ang makintab na itim na sapatos na tumigil ilang pulgada mula sa basang sahig ang una niyang nakita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin mula sa mamahaling slacks, sa plansadong-plansadong polo, hanggang sa malamig at mapanuring mga mata ni Sir Carlos Serrano, ang kanilang branch manager. Dalisay, malamig na sabi nito, ang bawat pantig ay may diin. Siguraduhin mong walang madudulas dyan. Opo, sir, mahinang tugon ni Liwayway. Habang marahang yumuyuko at ipinagpapatuloy ang pagpupunas, umaasang doon na matatapos ang kanilang pag-uusap. Hindi pa siya nakakalayo nang isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Ano ba to, Jenna? Bobo ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bilangin ng maigi ang sukli? Napalingon si Liwayway. Nakita niya si Jenna, isang batang cashier na halos kasisimula pa lang, na nanginginig sa takot sa harap ni Carlo. May ilang barya na nakakalat sa sahig, marahil ay nahulog nito sa pagmamadali. Sorry po, Sir Carlo. Hindi ko po sinasadya, sabi ng dalaga, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Anong hindi sinasadya? Palibhasa kasi. Kung ano-ano ang iniisip. Sa susunod na maulit to, sa labas ka na pupulutin. Bulyaw ni Carlo, sapat na para marinig ng lahat ng customers sa linya. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa hiya para sa kasamahan. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa sahig, sa kanyang mop, sa kanyang trabaho. Huwag kang makialam, Liwayway. Hindi mo yan problema. Kailangan mo ng trabahong ito. Ilang sandali pa ng tensyon ang lumipas bago bumalik sa normal ang lahat. Ngunit ang bigat sa dibdib ni Liwayway ay nanatili. Habang nagpupunas siya malapit sa mga counter, isang matandang lalaki ang pumukaw sa kanyang pansin. Manipis ang pangangatawan nito, suot ang isang luma at medyo punit na polo. Nanginginig ang mga kamay nito habang inilalapag sa counter ang kanyang mga pinamili. Isang maliit na dilatang sardinas, isang maliit na supot ng bigas, at isang pirasong saging. Mga bagay na halos hindi sasapat para sa isang hapunan. Naramdaman ni Liwayway ang kirot sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang yumaong ama. Ito lang po, Tay? Magalang na tanong ng cashier. Tumangulang ang matanda. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Inabot nito ang isang luma at gasgas na card. Ilang beses sinubukan ng cashier ang card. Pasensya na po, Hitay. Ayaw po gumana? Declined po. Ang ngiti sa mukha ng matanda ay unti-unting naglaho. Ha? Pero may laman yan. Sigurado ako. Ayaw po talaga, Titay. Baka gusto niyong subukan ng ibang card? O cash na lang po? Nakita ni Liwayway ang pamumula ng mukha ng matanda. Kinapa nito ang kanyang mga bulsa, ngunit walang laman na lumabas. Naiwan ko yata ang pitaka ko. Pasensya na, Hija. Bago pa man makasagot ang cashier, isang pamilyar na boses ang muling umalingaw-ngaw. Si Carlo. Anong problema dito? Tanong nito. Ang tingin ay puno ng pagdududa habang sinusuri ang matanda mula ulo hanggang paa. Sir, ayaw po gumana ng card niya. Paliwanag ng cashier. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala kay Carlo. Sabi na nga ba, mga estilo ninyong mga matatanda, magkukunwaring ulyanin. Kung wala kang pambayad, huwag kang mag-aksaya ng oras namin dito. Ang dami pang nakapila. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ng matanda at sa puso ni Liwayway. Security! Sigaw ni Carlo. Ilabas niyo ang matandang to. 2 gwardiya ang nag-aalangang lumapit. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang kahihiyan sa mukha ng matanda ay isang bagay na hinding-hindi makakalimutan ni Liwayway. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang manood lang. Sa isang iglap, binitawan niya ang kanyang mop. Mabilis siyang lumapit sa counter. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang bulsa, dinukot niya ang ilang lukot na pera. Ang eksaktong halaga na ibinayad niya kanina para sa baon ng kanyang anak para sa buong linggo. Ang huling pera niya, hanggang sa susunod na sahod, inilapag niya ito sa counter. Ako na po ang magbabayad, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi niya tinitingnan si Carlo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa cashier. Natigilan ang lahat. Ang mga bulungan ay huminto. Maging si Carlo ay napanganga sa ginawa niya. Kinuha ng cashier ang pera, nascan ang mga produkto, at ibinigay ang supot sa matanda. Bumaling ang matanda kay Liwayway. Ang mga mata nito'y puno ng luhang hindi na napigilan. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na. Isang tingin nang walang hanggang pasasalamat. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palabas ng supermarket. Nang makaalis na ang matanda, naramdaman ni Liwayway ang malamig na presensya sa kanyang tabi. Humarap si Carlos Serrano sa kanya, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Hindi ito sumigaw. Sa halip, bumulong ito sa kanyang tainga. Isang bulong na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa ginawa mong yan, tandaan mo, may araw ka rin sa akin. Sa loob ng kanyang marangyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, hinubad ni Don Elias Vicente ang luma at maruming sombrero. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mukha. Nararamdaman pa rin ang anino ng kahihiyan at pagkabalisa na idinulot ng pagpapanggap bilang si Mang Eli. Ngunit ang damdaming iyon ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Paghanga. Ang imahe ng babaeng iyon, si Liwayway, ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Ang kanyang tahimik na katapangan, ang kanyang walang alintanang pag-abot ng tulong mula sa sarili niyang kakapusan. Iyon ay isang kilos na hindi nabibili ng pera. Isang kislap ng liwanag sa isang lugar na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sinagaraw, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang malaking logo ng supermarket sa kabilang kalsada. Ito ang pangarap nila ng kanyang yumaong asawang si Amalia. Isang lugar na hindi lang magbebenta ng mga produkto, kundi magbibigay din ng serbisyong may dignidad sa bawat Pilipino, mayaman man o mahirap. Ngunit sa nakita niya kanina, ang pangarap na yon ay tila isa na lamang hungkag na salita
sa ilalim ng pamamahala ng mga taong tulad ni Carlo Serrano. Ang pagbisitang ito ay hindi na lamang isang simpleng pagsubok. Ito na ngayon ay isang personal na misyon. Nagpasiya siyang bumaba sa isang maliit na coffee shop sa tapat ng supermarket. Umupo siya sa may bintana, kung saan tanaw na tanaw niya ang pasukan. Habang humihigop ng mainit na kape, bumalik sa kanyang alaala ang ngiti ni Amalia. Ang tunay na yaman, Elias, madalas sabihin nito, ay hindi nakikita sa mga numero sa bangko, kundi sa mga pusong natutulungan mo. Pakiramdam niya ay binigo niya ito. Sa kanyang pagtuon, sa pagpapalago ng negosyo, hindi niya namalayan ang unti-unting pagkabulok ng kaluluwa nito. Ngayon, may nakita siyang pag-asa. At ang pangalan ng pag-asang yon ay Lifowayway. Muli siyang pumasok sa loob ng sinag-araw, hindi na bilang isang kaawa-awang matanda, kundi bilang isang aninong nagmamasid. Nagkunwari siyang tumitingin-tingin sa mga dilata. Ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap ang babaeng janitress. Hindi nagtagal, natagpuan niya ito sa isang tagong pasilyo malapit sa bodega, sa oras ng tanghalian. Nakaupo si Liwayway sa isang baligtad na timba, sa tabi ng kanyang kariton ng panlinis. Sa kanyang kandungan ay isang maliit na baunan. Nang buksan niya ito, nakita ni Don Elias ang laman, kanin at isang maliit na pirasong pritong isda. Iyon lang. Bago pa man makasubo si Liwayway, isang matandang security guard ang dumaan, halatang pagod at malalim ang iniisip. Tatay Romy, kumain na po kayo? Magalang na tanong ni Liwayway. Umiling ang gwardiya. Mamaya na, Hija. Marami pa akong kailangang ikutin. Ngumiti si Liwayway. Sandali lang po ito. Hali kayo. Saluhan niyo na po ako. Mas masarap kumain kapag may kasabay. Naku, huwag na. Baka kulangin pa yang baon mo. Hindi po yan, sabi ni Liwayway. At walang pag-aalinlangang hinati ang kanyang nag-iisang isda. Ibinigay niya ang mas malaking parte sa matanda, kasama ang kalahati ng kanyang kanin na inilagay sa takip ng baunan. Sige na po, para may lakas kayo. Napangiti si Tatay Romy, isang nangiting pagod ngunit puno ng pasasalamat. Salamat, Liway. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Pinanood ni Don Elias ang tagpong yon mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Sa mundong puno ng kasakiman, narito ang isang babaeng halos walang-wala, ngunit handang ibahagi ang kakarampot na mayroon siya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilibot. Sa isang sulok, narinig niya ang dalawang merchandiser na nagbubulungan. Grabe talaga si Liway kanina. No? Sabi ng isa. Kung ako yun, hindi ko gagawin yun. Nakakatakot si Sir Carlo. Oo nga pero saludo ako sa kanya. Sagot ng kausap. Pinakita niya sa ating lahat na may puwang pa rin ang kabutihan dito. Kaso, sigurado akong pag-iinitan siya ni Sir. Tama nga ang hinala niya. Ang ginawa ni Liwayway ay hindi nakaligtas sa mata ng iba. Isang kilos na nagtanim ng parehong paghanga at takot sa kanila. At ang patunay ng takot na yon ay hindi nagtagal at dumating. Nakita ni Don Elias si Liwayway na tapos ng mag-mop sa isang mahabang pasilyo. Makintab at tuyo na ang sahig. Papalapit si Carlo, may bitbit na isang tasa ng kape, naglalakad na parang hari. Nang malapit na ito kay Liwayway, bigla itong nadulas, kunwari, at natapon ang laman ng isang malaking timba ng maruming tubig na nakalagay sa gilid. Ano ba yan, Dalisay? Sigaw ni Carlo kahit halatang halata na sinadya niya ito. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tingnan mong ginawa mo. Ang dumi-dumi na naman. Ulitin mo yan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Tinitigan lang niya ang kumalat na maruming tubig. Pagkatapos ay ang naghaharing mukha ni Carlo na may bahid ng isang mapanuyang ngiti. Walang pagrereklamo, walang kahit anong bakas ng galit.
Kinuha niya muli ang kanyang mop, isinawsaw sa timba ng malinis na tubig, at nagsimulang linisin muli ang sahig na kalilinis niya lang. Doon, sa sandaling iyon, nagpa siya si Don Elias. Sapat na ang kanyang nakita. Mabilis siyang lumabas ng supermarket. Ang kanyang dibdib ay nag-aalab sa pinaghalong galit at determinasyon. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang personal na katulong. "Ricardo," sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. "May ipapagawa ako sa'yo." "Ano po iyon, Don Elias?" "Alamin mo ang lahat tungkol sa janitress sa branch ng lungsod ng Silangan. Pangalan niya, Liwayway Dalisay, at bantayan mong maigi si Carlos Serrano. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya." Lumipas ang ilang araw na tila ba may mga karayom sa bawat pagitan ng orasan. Bawat hakbang ni Liwayway sa loob ng sinag-araw ay maingat. Bawat kilos ay sinusukat. Ang banta ni Carlos Serrano ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanyang ulo, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ibuhos ang malamig na ulan ng kapahamakan. Alam niyang may darating. Hindi niya lang alam kung kailan at kung paano. Isang hapon, habang abala siya sa paglilinis ng comfort room, isang kasamahan ang lumapit sa kanya. May pag-aalala sa mukha. "Ate Liway, pinapatawag ka ni Sir Carlos sa opisina niya." Naramdaman ni Liwayway ang pamilyar na pagkuyom ng kanyang sikmura. Ito na. Tumango siya. Pinunasan ang kanyang mga kamay at dahan-dahang naglakad patungo sa lungga ng leon. Malamig ang hangin sa loob ng opisina ni Carlo, taliwas sa init sa labas. Nakaupo ito sa kanyang malaking silya, tila isang hari sa kanyang trono. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. "Pinapatawag niyo raw po ako, sir," mahinang sabi ni Liwayway. Hindi ito sumagot agad. Pinagmasdan muna siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang maruming basahan na naligaw sa kanyang perpektong opisina. "Dalisay," panimula nito. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong lason. "May isang customer na nagreklamo kahapon. Isang ginang, nawawala raw ang kanyang gintong pulseras matapos niyang magpunta sa CR." Napakunot ang noo ni Liwayway. "Po? Pero nilinis ko po ang buong CR kahapon. Wala po akong nakitang pulseras." Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Carlo. "Talaga ba? Dahil ayon sa ginang sigurado siyang doon niya naiwan. At ayon din sa CCTV footage, ikaw lang ang pumasok sa CR na yun sa loob ng 30 minutos matapos siyang lumabas." Pakiramdam ni Liwayway ay binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Isang bitag. Ito ang bitag na inihanda para sa kanya. "Sir, hindi ko po magagawa yan," matatag niyang sabi, kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. "Alam po ng Diyos, hindi po ako magnanakaw." "Huwag mong isali ang Diyos dito, Dalisay." Mabilis na putol ni Carlo. "Ang reputasyon ng supermarket ang nakataya dito. Dahil sa kagagawan mo, kailangan nating bayaran ng customer. At dahil sa kapabayaan mo, ikaw ang mananagot." "Pero sir, wala po akong kasalanan." "Tapos na tayo mag-usap," sabi ni Carlo. Itinataas ang isang kamay. "Bilang parusa, ibabawas sa sahod mo ang halaga ng pulseras. Isipin mo na lang yan na isang mamahaling leksyon tungkol sa pagiging pakialamera." Nakatayo lang si Liwayway, hindi makagalaw. Ang mga salita ay tila mga suntok na tumatama sa kanyang dibdib. Walang ebidensya, walang patunay. Tanging ang salita lamang ng isang taong halatang naghahanap ng paraan para idiin siya. Lumabas siya ng opisina na parang isang kaluluwang nawawala. Dumating ang araw ng sahod. Habang ang kanyang mga kasamahan ay masayang nagbibilangan ng kanilang kinita, si Liwayway ay tahimik na pumunta sa isang sulok para buksan ang kanyang pay envelope.
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang makita niya ang mga numero, hindi niya napigilan ang luhang pumatak sa papel. Isang malaking halaga ang nakabawas. Ang natira ay halos hindi na sasapat para sa upa ng kanilang maliit na kwarto at sa pagkain nila sa loob ng 1 linggo. Paano na ang pag-aaral ng anak niya? Nang gabing iyon, tumawag ang kanyang anak na si Junjun mula sa bahay ng kanilang kapitbahay kung saan ito nakikitawag. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng kasabikan. "Nay, Nay, ang galing po. Napili po yung grupo namin para sa science fair. Gagawa po kami ng miniature volcano." Sinubukan ni Liwayway na pasiglahin ang kanyang boses. "Talaga, anak? Ang galing-galing naman ng Junjun ko." "Opo, Nay. Sabi po ni Ma'am, kailangan na po naming bilhin yung mga materyales bukas. May listahan po ako dito. Pwede po ba, Nay?" Naramdaman ni Liwayway ang pagbara sa kanyang lalamunan. Ang halagang kailangan ng anak niya ay halos katumbas ng perang ibinawas sa kanyang sahod. Paano niya sasabihin sa batang puno ng pangarap na wala silang pera para sa isang simpleng proyekto sa eskwela? Oo naman, anak, pilit niyang sabi habang pinipigilan ang paghikbi. "Hayaan mo, gagawa ni nanay ng paraan." Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay napakasakit. Kinabukasan sa trabaho, ramdam ni Liwayway ang mga tinging umiiwas sa kanya. Marahil ay kumalat na ang balita. Siya na ngayon ang magnanakaw. Habang siya'y nagwawalis, nilapitan siya ni Jenna, ang batang cashier. May inabot itong maliit na supot na papel. "Ate Liway," mahinang bulong nito. "Para sa iyo po. Tanghalian. Alam po naming lahat na pinag-iinitan ka lang ni Sir. Huwag po kayong mag-alala. Naniniwala po kami sa inyo." Isang maliit na kislap ng pag-asa. Ngunit hindi nito mababago ang katotohanang wala siyang pera. Sa pagtatapos ng kanyang shift, pagod na pagod ang katawan at isipan ni Liwayway. Pumasok siya sa CR para maghilamos bago umuwi. Doon, sa sahig, sa tabi ng basurahan, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang makapal na pitakang gawa sa balat. Dahan-dahan niya itong pinulot. Mukhang mamahalin. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ito para hanapin ang pagkakakilanlan ng may-ari. Ngunit ang una niyang nakita ay hindi isang ID. Ang una niyang nakita ay ang makakapal na tali ng mga asul at lilang pera. Libo-libo. Higit pa sa sapat para bayaran ang nawala sa kanyang sahod, para sa proyekto ni Junjun at para sa kanilang mga gastusin sa loob ng 1 buwan. Napatitig siya sa pera. Ang isip niya'y nagtatalo. Kung isa sa uli niya ito, siguradong siya na naman ang pagbibintangan. Sasabihin ni Carlo na kinuha niya ang laman bago ito ibinalik. O di kaya'y nagdalawang isip lang siyang itago ito. Ngunit kung itatago niya, ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin. Isang solusyon na bumagsak mula sa langit. Hawak-hawak ang pitaka. Nakatayo si Liwayway sa harap ng salamin, nakikipaglaban sa sarili niyang konsensya. Ang demonyo ng pangangailangan at ang anghel ng katapatan ay nagsisigawan sa loob ng kanyang isipan. Nakatitig si Liwayway sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang pitaka ay tila isang mainit na bakal sa kanyang mga kamay. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na itago ito, na kunin ang biyayang hindi inaasahan. Para kay Junjun, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling mga mata, ang nakita niya ay hindi isang magnanakaw. Ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina, ang mga aral ng kanyang ama. Ang dignidad ay isang bagay na hindi nabibili. At kapag nawala ito, hindi na maibabalik pa. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Tinikom niya ang kanyang palad sa paligid ng pitaka
at nagpa siyang gawin ang tama. Ano man ang kahinatnan, mahigpit ang hawak niya sa pitaka habang naglalakad patungo sa opisina ni Carlo. Bawat hakbang ay mabigat. Kumatok siya ng 3 beses bago marinig ang malamig na boses mula sa loob. Pasok! Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Carlo na nakaupo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nag-iisa. Naroon din si Aling Martha, ang head cashier, at si Mang Ben, ang pinuno ng mga security guard. Tila isang hukuman ang naabutan niya. Sir Carlo, simula ni Liwayway, inilapag ang pitaka sa mesa. May nakita po akong pitaka sa CR ng mga babae. Baka po may naghahanap. Isang nakakainis na katahimikan ang namayani. Tumingin si Carlo sa pitaka. Pagkatapos ay kay Liwayway, isang kakaibang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang ngiti ng isang ahas na sigurado na sa kanyang tuklaw. Ayan na pala, sabi ni Carlo. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panunuya. Kanina pa namin hinahanap yan. Buti naman at naisipan mong isauli. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Pipo? Isang customer ang nagreklamo. Pagpapatuloy ni Carlo habang binubuksan ang pitaka at ipinapakita ang laman sa 2 kasama. Sinabi niya na naiwan niya ito sa CR at nang suriin namin ang CCTV, nakita ka naming pumasok doon. At pagkatapos ng 10 minuto, walang ibang pumasok o lumabas kundi ikaw. Tumingin siya kay Aling Martha at Mang Ben. Ano sa tingin na niyo? Nagkataon lang ba na naisip niyang isauli ito nang malaman niyang hinahanap na natin? Ang mga mata ng 2 kasama ni Carlo ay napuno ng pagdududa habang nakatingin kay Liwayway. Ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Jenna kanina ay tila bulang naglaho. Hindi po, sir! Depensa ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig na. Kikita ko lang po talaga. Yan ngayon lang bago ako umuwi. Isasauli ko po talaga. Talaga, Dalisay? Tanong ni Carlo, tumatayo at lumalapit sa kanya. O baka naman nakonsensya ka lang? Baka narinig mong may naghahanap kaya natakot kang ituloy ang binabalak mo? Wala po akong binabalak. Giit niya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sige na, Dalisay. Lumabas ka na. Sabi ni Carlo, iwinawas-siwas ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko. Pero sa susunod, hindi na ako magiging ganito kabait. Lumabas si Liwayway ng opisina. Ang mga binti niya ay tila hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Ang bawat tingin ng mga katrabahong nakasalubong niya ay parang isang matulis na kutsilyo. Narinig niya ang kanilang mga bulungan. Nakita mo? Siya na naman. Sabi na nga ba may pagkamalikot ang kamay. Kawawa naman, pero mahirap na magtiwala. Nakarating siya sa locker room, sumandal sa pader, at doon na napahagulgol. Ginawa niya ang tama, ngunit sa mata ng lahat, siya pa rin ang may kasalanan. Ito ay isang bitag. Isang perpektong bitag, at siya ay walang kalaban-laban. Nang maisara ang pinto, isang ngiti ng tagumpay ang kumawala sa mga labi ni Carlo. Umupo siya muli sa kanyang silya at sumandal. Ninanamnam ang sandali. Salamat sa inyong 2, sabi niya kina Aling Martha at Mang Ben. Maari na kayong bumalik sa inyong mga pwesto at tandaan, ang nangyari dito ay dito lang. Nang makaalis na sila, binuksan ni Carlo ang kanyang laptop. Ang pag-atake niya kay Liwayway ay hindi lamang dahil sa personal na galit. Ito ay isang paraan upang ilihis ang atensyon. Isang paraan upang ipakita na siya ay isang mahigpit at matapat na manager. Pero sa loob-loob niya, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang kanyang email. Muli niyang binasa ang mensahe mula sa head office
na natanggap niya kaninang umaga. Dear Mr. Serrano, we are flagging some minor discrepancies in your branch's financial report for the past quarter. Please prepare all related documents for a potential audit. Minor discrepancies. Maliit na bagay. Ngunit alam ni Carlo na ang maliliit na bagay na yon ay mga sinulid na kapag hinila ay maaaring magbunyag ng isang malaking kumot ng kasinungalingan at pagnanakaw na matagal na niyang ginagawa. Pawis na malamig ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang mga plano ay maingat. Ang kanyang mga numero ay dapat na perpekto. Paanong may nakapansin? Habang nag-iisip siya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Carlos Serrano speaking. Mr. Serrano, sabi ng isang professional at malamig na boses sa kabilang linya. This is Ricardo from the Office of the President. I am calling to inform you that Don Elias Vicente himself will be conducting a surprise inspection at your branch next week. Kung kanina ay malamig na pawis lang, ngayon ay parang yelo na bumalot sa buong katawan ni Carlo. Si Don Elias, ang mismong may-ari, ang alamat na halos hindi na nagpapakita sa mga branch? Bakit? At bakit ngayon pa? Is there a particular reason for the visit? Nagawa niyang itanong. Sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. The Don has his reasons, Mr. Serrano. Just ensure that everything is in perfect order. He expects nothing less. Click. Nabitawan ni Carlo ang telepono. Napasandal siya sa kanyang silya. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Isang audit. Isang sorpresang pagbisita mula sa may-ari. At si Liwayway Dalisay, isang babaeng puno ng integridad. Isang babaeng hindi kayang bilhin o takutin. Siya ay isang malaking problema. Isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Kailangan niyang mawala. Hindi literal. Kailangan niyang mawala sa sinag-araw at kailangan itong mangyari bago pa man tumapak si Don Elias sa kanyang teritoryo. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagplano. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na hindi mapag-aalinlanganan. Isang bagay na tuluyang dudurog sa pangalan at pagkatao ni Liwayway Dalisay. Nakatayo si Don Elias Vicente sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali ng sinag-araw. Mula dito, tanaw niya ang buong lungsod ng Silangan, isang dagat ng mga gusali at ilaw. Isang syudad na binuo mula sa dugo, pawis at pangarap. Ngunit sa mga sandaling ito, ang kanyang isipan ay wala sa lawak ng kanyang imperyo, kundi na sa isang maliit na branch kung saan ang anino ay mas nangingibabaw kaysa sa liwanag. Ricardo, pumasok ka, sabi niya nang hindi lumilingon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pumasok ang kanyang matapat na assistant, si Ricardo. May bitbit na isang manipis na folder. Don Elias, narito na po ang paunang ulat na ipinahanap ninyo. Umupo si Don Elias sa kanyang mesa at binuksan ang folder. Ang mga numero at dokumento sa loob ay nagkukwento ng isang pamilyar na istorya ng kasakiman. Mga peking resibo para sa mga serbisyong hindi naman ginawa, mga supplier na hindi umiiral, mga payroll na may mga pangalan ng mga empleyadong multo. Hindi ito halata sa unang tingin. Si Carlos Serrano ay tusong-tuso. Ngunit para sa isang taong tulad ni Don Elias, nakabisado ang bawat sulok ng negosyo, ang maliliit na butas ay kasing laki ng mga bunganga ng bulkan. Gaya ng inaasahan ko, mahinang sabi ni Don Elias habang isinasara ang folder ni Carlo. Isang ahas na dahan-dahang nilulunok ang sarili niyang tahanan. Ano po ang susunod nating hakbang, sir? Tanong ni Ricardo. Isang mahabang katahimikan ang namayani bago sumagot si Don Elias. Hindi pa. May isa pa akong gustong malaman. Tumingin siya sa kanyang assistant. Ang babae, si Liwayway Dalisay,
Ano ang nalaman mo tungkol sa kanya? Inabot ni Ricardo ang isa pang folder. Mas simple, naglalaman lamang ng isang pirasong papel. Ang employee file ni Liwayway. Kinuha ito ni Don Elias at binasa. Pangalan, Liwayway Dalisay. Edad, 42. Biyuda. Isang anak. Simple, walang anumang pambihira. Ngunit para kay Don Elias, ang bawat salita ay may kahulugan. Biyuda. Mag-isang itinataguyod ang anak. Ang bigat ng responsibilidad na yon ay isang bagay na naiintindihan niya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Anak, Juan Miguel Dalisay, edad 14, paaralan. Silangan Integrated Public School. Biglang natigilan si Don Elias. Silangan Integrated Public School. Ang pangalan ng paaralang iyon ay tila isang kampanang umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Dahan-dahan siyang lumingon sa isang malaking larawan sa kanyang tabi. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Amalia, na may ngiti sa mga labi, napapaligiran ng mga batang nakauniforme. Amalia, bulong niya, ang paaralang iyon. Iyon ang isa sa mga paboritong tulungan ni Amalia. Madalas itong mag-abuloy doon, magbigay ng mga libro at school supplies. Ricardo? Sabi ni Don Elias. Ang boses ay biglang nagbago. Nagkaroon ng bahid ng pagkaapurahan. Hanapin mo ang mga lumang papeles, ang mga file ng Talamahal Foundation. Nagulat si Ricardo. Ang Talamahal Foundation ay ang pribadong charity ni Doña Amalia. Matagal na itong hindi aktibo mula nang pumanaw ito. Ang mga dokumento niyon ay nakatago na sa pinakailalim ng bodega ng mga lumang file. Masusunod po, Don Elias, sabi ni Ricardo, at mabilis na lumabas. Habang naghihintay, hindi maalis ni Don Elias ang kanyang tingin sa larawan ni Amalia. Naalala niya ang passion nito sa pagtulong sa mga batang kapuspalad. Bawat bata ay may karapatang mangarap, Elias, sabi nito sa kanya isang gabi. At kung may kakayahan tayong maging tulay para sa mga pangarap na yon, obligasyon nating gawin. Pagkatapos ng halos isang oras, bumalik si Ricardo. May daladalang isang makapal at maalikabok na kahon. Inilapag niya ito sa mesa ni Don Elias. Dahan-dahang binuksan ni Don Elias ang kahon. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya, kasama ang libu-libong alaala. Sa loob ay mga folder na nakaayos ayon sa taon. Hanapin mo ang mga scholarship records mula sa Silangan Integrated Public School. Mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Utos niya. Sabay silang naghalungkat sa mga lumang dokumento. Ang bawat pangalan, bawat larawan ng mga batang natulungan nila ay isang munting testamento sa kabutihan ng kanyang asawa. Don Elias, biglang sabi ni Ricardo, hawak ang isang folder. Tingnan niyo po ito. Inabot ni Ricardo ang folder. Nanginginig ang mga kamay ni Don Elias habang binubuksan ito. Sa ibabaw ng lahat ng papeles, naroon ang isang application form. May nakadikit itong luma at medyo kupas na 1x1 picture ng isang batang lalaki na may malaking ngiti. At sa ilalim ng larawan ang pangalan, Juan Miguel Dalisay. Napatitig si Don Elias sa dokumento. Isang full scholarship grant. Sumasagot sa lahat ng gastusin sa pag-aaral, mula sa mga libro hanggang sa uniforme. At sa pinakaibaba ng pahina, ang pirma ng nag-apruba, Amalia Vicente. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang babaeng tumulong sa kanya sa supermarket, ang babaeng ibinahagi ang kanyang kakarampot na pagkain, ang babaeng isinauli ang pitakang puno ng pera sa kabila ng sariling pangangailangan, ay ang ina ng batang matagal nang tinutulungan ng kanyang yumaong asawa. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Isang sinulid ng tadhana na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan, sa kabutihan ni Amalia at sa integridad ni Liwayway. Napasandal si Don Elias sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa application form. Ang lahat ng galit niya kay Carlo, ang lahat ng kanyang business plans ay biglang nawalan ng saysay
Kumpara sa bigat ng kanyang natuklasan, ito ay hindi na lamang tungkol sa isang kumpanya. Ito ay tungkol sa isang pamana. Dahan-dahan, bumulong siya sa hangin, mga salitang para sa sarili niya lamang at para sa alaala ng kanyang minamahal. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay tadhana. Ginagsigaba bumi, ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno sa lupa para kay Liwayway. Ang bawat sulok ng sinag-araw ay tila may mga matang mapanghusga. Ang dating palakaibigang nangiti ng kanyang mga kasamahan ay napalitan ng mga pilit na tango at pag-iwas. Ang kanyang pangalan ay nabahiran na ng kasalanang hindi niya ginawa. Isang mantsang kahit anong linis niya sa sahig ay hindi na mabura. Pero tiniis niya ang lahat para kay Junjun, para sa kanilang kinabukasan. Isang Biyernes ng hapon, habang naghahanda na siyang mag-out, ang pamilyar na takot ay muling bumisita. 2 security guard ang lumapit sa kanya sa locker room. "Ma'am Liwayway," sabi ni Mang Ben, ang pinuno ng mga gwardiya. Ang boses nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay may bahid ng awa. "Pinapatawag po kayo sa opisina ni Sir Carlo. Sumama na lang po kayo sa amin." Ang pagsama sa kanya ng 2 gwardiya ay isang senyales. Hindi ito isang simpleng pag-uusap. Ito ay isang paghatol sa paglalakad nila sa gitna ng supermarket. Ang lahat ng mga empleyado at ilang customer ay napapatingin. Si Liwayway ay tila isang kriminal na dinadala sa kanyang selda. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi, ang pagnanais na magtago, na maglaho na lang na parang bula. Pagdating sa opisina, nakita niya si Carlo na nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Ang mukha ay seryoso at tila nababagabag. Isang perpektong maskara para sa isang mapanlinlang na aktor. "Maupo ka, Dalisay," utos nito. Umupo si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan upang itago ang panginginig. "May mabigat tayong problema," panimula ni Carlo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nitong mga nakaraang linggo, napansin ng inventory team na may malaking pagkukulang sa ating stocks, partikular na sa mga imported na delata at tsokolate. Mga bagay na madaling ibenta sa labas." Hindi umimik si Liwayway. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapang ito, ngunit alam niyang hindi ito maganda. "Nagsagawa kami ng isang masusing imbestigasyon," pagpapatuloy ni Carlo habang itinuturo ang isang maliit na monitor sa kanyang mesa. "At may natuklasan kaming nakakabahala." Pinindot niya ang isang button sa kanyang keyboard. Isang video mula sa CCTV ang lumabas sa screen. Ang video ay kuha mula sa likurang bahagi ng bodega, malapit sa fire exit kung saan madilim at malabo ang ilaw. Sa video, may isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitor. Ang kanyang mukha ay hindi gaanong makita, na nag-aabot ng ilang kahon sa isang lalaking nasa labas. "Pamilyar ba sa'yo ang babaeng yan, Dalisay?" tanong ni Carlo. Tinitigan ni Liwayway ang video. Ang babae ay halos kasing laki niya. Pareho sila ng buhok. Ngunit hindi siya iyon. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya iyon. "Hindi po ako yan, sir," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Carlo. "Sabi mo na nga ba't itatanggi mo? Pero tingnan mo ito." Ipinaus niya ang video sa isang eksena kung saan bahagyang lumingon ang babae. Malabo ang imahe, ngunit sa isang iglap, may pagkakahawig nga sa kanya. At ayon sa logbook ng guard, ikaw ang naka-duty sa area na yan sa oras na yan. "Sir, pwede pong may nagkamali lang. Pwede pong... Pwede pong ano, Dalisay, na may nag-edit ng video, na may nagsabotahe sa logbook?" Putol ni Carlo. Ang boses ay tumataas na. "Tama na ang pagpapalusot. Una, ang pulseras. Pangalawa, ang pitaka. At ngayon, ito."
Isang malakihang pagnanakaw. Anong klase kang tao? Wala po akong kasalanan. Sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng sama ng loob, ay sumabog na. Alam ninyong hindi ko magagawa yan. Pinag-iinitan niyo lang ako. Tapos na ang pag-uusap na ito. Matigas na sabi ni Carlo habang inilalapag ang isang papel at ballpen sa harap niya. Termination paper. Pirmahan mo to at umalis ka na ng tahimik. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din at ipapakulong kita para sa pagnanakaw. Tinitigan ni Liwayway ang papel, termination. Pagtatapos, ang katapusan ng kanyang trabaho, ang katapusan ng kanyang pag-asa, ang katapusan ng pangarap niya para kay Junjun. Kung pipirmahan niya ito, inaamin niya ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit kung hindi, paano niya lalabanan ang isang kasong wala siyang kalaban-laban? Paano kung makulong siya? Anong mangyayari sa kanyang anak? Wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang katapatan laban sa kalayaan niya at sa kinabukasan ng kanyang anak. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang ballpen. Bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Pagkatapos niyang pumirma, itinulak niya ang papel pabalik kay Carlo. Tumayo siya. Walang buhay, walang emosyon. Talunan. Naglakad siya palabas ng opisina sa ilalim ng mga tinging puno ng husga at panlalait. Kinuha niya ang kanyang mga gamit sa locker. Walang ni isang lumapit sa kanya para magpaalam. Tinalikuran siya ng lahat. Nang makalabas siya sa automatikong pinto ng Sinag-araw Supermarket, ang sikat ng araw sa hapon ay tila nanunuya sa kanyang madilim na kapalaran. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon, ang mga paa niya'y naglalakbay, habang ang isip niya'y blanko. Paano niya sasabihin kay Junjun? Saan siya kukuha ng pera? Saan siya magsisimula? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, ngunit walang sagot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang kasalanan ng ipinataw sa kanya at ang lamig ng pag-iisa. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, abala sa sarili niyang mundo ng kawalan ng pag-asa, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Hindi niya ito pinansin, ngunit bumaba ang bintana sa passenger side. Liwayway! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Sa loob ng sasakyan, nakaupo ang matandang lalaking tinulungan niya sa supermarket. Ngunit hindi na ito ang kaawa-awang si Mang Eli. Ang suot nito ngayon ay isang mamahaling suit. Ang buhok ay maayos na nakasyaay-gaay at ang mga mata nito ay puno ng isang awtoridad na hindi niya nakita noon. Sumakay ka, Liwayway, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Kailangan nating mag-usap. Nakatayo si Liwayway sa gilid ng kalsada, tila isang estatwa na hindi makagalaw. Ang utak niya ay pilit na pinoproseso ang eksena ng nasa harap niya. Ang matandang lalaking tinulungan niya, ang lalaking naging dahilan ng lahat ng kanyang kalbaryo, ay narito ngayon sa isang mamahaling sasakyan, bihis na bihis, at tinatawag ang kanyang pangalan. Sino po kayo? Yun lang ang salitang nagawa niyang mamutawi sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay nanginginig. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Ang lahat ng tanong mo ay sasagutin ko. Pero hindi dito sa kalsada. Pumasok ka na, Liwayway. Huwag kang matakot. May kung anong awtoridad sa boses nito na nag-alis ng kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pumasok sa loob. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling leather ay sumalubong sa kanya. Isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan. Tahimik na umandar ang sasakyan. Walang nagsasalita sa loob. Si Liwayway ay nakatingin lamang sa labas ng bintana.
Pinagmamasdan ang mga pamilyar na lugar na tila ngayon ay bahagi na ng ibang buhay. Wala kang kasalanan, liwayway. Nabasag ang katahimikan, napalingon siya sa matanda. Alam ko ang lahat. Pagpapatuloy nito, ang tingin ay diretso sa daan. Alam ko ang tungkol sa pulseras, sa pitaka, at sa mga kahon, sa bodega. Alam kong lahat ng iyon ay isang masamang palabas na isinulat at idinirehe ni Carlos Serrano. Naramdaman ni Liwayway ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Ang marinig ang mga salitang yon mula sa ibang tao. Ang pagpapatunay na hindi siya nababaliw, na hindi siya masamang tao, ay tila isang balsamong humaplos sa kanyang mga sugat. Paano niyo po nalaman? Tanong niya. At bakit po kayo nandito? Lumingon na sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito'y puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang halo ng pagsisisi at paghanga. Ang pangalan ko ay Elias Vicente at ako ang nagmamay-ari ng Sinag-Araw Supermarket. Ang mga salita ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay tila naubos. Si Mang Eli, ang kaawa-awang matanda, siya si Don Elias Vicente, ang halos mitolohiyang may-ari na ang pangalan ay nakikita lamang sa mga plaque at anunsyo? Hindi po maaari. Bulong niya, hindi makapaniwala. Maari, Liwayway. Malumanay na sabi ni Don Elias. Nagpanggap ako bilang isang mahirap na customer para makita ang totoong kalagayan ng kumpanyang binuo ko. At ang nakita ko ay mas masahol pa sa inaasahan ko. Nakita ko ang kabulukan, ang pang-aapi, ngunit nakita rin kita. Ikinuwento ni Don Elias ang lahat. Mula sa kanyang pagmamasid sa coffee shop, sa paghati niya sa kanyang tanghalian, sa pananabutahe sa kanya ni Carlo, hanggang sa pag-uutos niya kay Ricardo na imbestigahan ang lahat. Habang sinisira ka ni Carlo, unti-unti naman naming binubuo ang kaso laban sa kanya. Sabi ni Don Elias, habang inaabot kay Liwayway ang isang folder na kinuha niya sa tabi niya. Tingnan mo. Nanginginig na binuksan ni Liwayway ang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga pekeng resibo, mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga na napupunta sa personal na account ni Carlo at mga testimonya mula sa mga supplier na kinikikilan niya. At sa pinakahuli, isang serye ng mga litrato mula sa KCV, ang totoong footage. Malinaw na ipinapakita nito na ibang babae, isang kasabwat ni Carlo, ang nasa video ng pagnanakaw. Napahagulhol si Liwayway. Ang katotohanan. Narito na ang katotohanan. Pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Sabi ni Don Elias, ang kanyang boses ay naging mas personal, mas malumanay. Ang koneksyon natin ay hindi nagsimula sa araw na tinulungan mo ako. Itinuro niya ang isa pang dokumento sa loob ng folder. Ang kopya ng scholarship application form ni Junjun. Ang asawa ko, si Amalia, ang nagtatag ng foundation na nagpapaaral sa anak mo, sabi ni Don Elias. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang makita ko ang pangalan ng anak mo sa mga lumang file, doon ko naintindihan. Ang kabutihang ipinakita mo sa akin ay isang alingaw-ngaw lamang ng kabutihang ipinakita ng asawa ko. Sa pamilya mo, maraming taon na ang nakalipas. Tinitigan ni Liwayway ang pirma ni Doña Amalia sa papel. Ang babaeng hindi niya nakilala ay ang naging anghel na tagapagligtas ng pangarap ng kanyang anak. At ngayon, ang asawa nito ang narito upang iligtas naman siya. Tadhana, isang bilog ng kabutihan na bumalik sa kanya. Salamat po, hikbi niya. Maraming salamat po. Pinunasan ni Don Elias ang isang takas na luha sa sarili niyang mata. Huwag kang magpasalamat sa akin, Liwayway. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo.
Ipinaalala mo sa akin kung ano ang tunay na diwa ng sinag-araw. Ipinaalala mo sa akin si Amalia. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali. Tumingin si Don Elias ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng determinasyon. Bukas, sabi niya, babalik tayo sa supermarket na yan. Pero hindi bilang isang janitress na inaapi, kundi bilang saksi sa katarungan. Handa ka na ba? Tinitigan ni Liwayway ang sarili niyang refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang babaeng talunan at walang pag-asa na lumabas ng sinag-araw kanina. Ang babaeng narito ngayon ay may bagong lakas, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na handang harapin ang dilim. Tumango siya. Ang kanyang pagtango ay hindi nagmula sa pag-aalinlangan, kundi sa isang matibay na kapasyahan. Handa na po ako. Isang artipisyal na ngiti ang nakapaskil sa mukha ni Carlos Serrano habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga empleyado na nakaupo sa staff room. Maaga siyang nagpatawag ng isang emergency meeting. Ang totoo, ito ay isang victory lap, isang paraan upang ipakita sa lahat kung sino ang may kapangyarihan at kung ano ang nangyayari sa mga taong kumakalaban sa kanya. Good morning everyone. Panimula niya, ang boses ay puno ng huwad na sigla. Ipinatawag ko kayo ngayong umaga para sa isang mahalagang anunsyo. Gaya ng alam ninyo, nalutas na natin ang malaking problema ng pagnanakaw sa ating branch. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Ang ilan ay yumuko. Ang iba ay nag-iwas ng tingin. Nais kong ipaalala sa lahat, pagpapatuloy niya, na dito sa sinag-araw, wala tayong puwang para sa mga hindi tapat. Ang integridad ay ang pinakamahalaga sa ating lahat. Ang sino mang mahuling lumalabag dito ay mananagot, gaano man sila katagal sa kumpanya. Ang bawat salita ay isang patama kay Liwayway, isang babala sa lahat ng naroroon. Naramdaman ni Carlo ang pagmamalaki sa kanyang sarili. Perpekto ang kanyang plano. Nalinis niya ang problema bago pa man dumating si Don Elias. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay ang maghanda para sa pagbisita ng matanda at ipakita kung gaano kahusay ang kanyang pamamalakad. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang talumpati tungkol sa katapatan. Nang bumukas ang pinto ng staff room, lahat ay napalingon. At doon, ang perpektong mundo ni Carlos Serrano ay nagsimulang gumuho. Pumasok si Don Elias Vicente. Hindi ang bersyon ni Mang Eli, kundi ang tunay na Don Elias, nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng barong. Ang tindig ay puno ng awtoridad at ang mga mata ay matalim na parang isang agila. Sa likod niya ay si Ricardo. May bitbit na itim na briefcase at sa tabi niya, payapa ngunit matatag, ay si Liwayway Dalisay. Natigilan si Carlo. Ang mga salita ay nawala sa kanyang bibig. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha, pinalitan ng isang nakakamatay na pamumutla. Di Don Elias. Yun lang ang nagawa niyang sabihin. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Anong ginagawa niya dito? At bakit? Bakit kasama niya ang babaeng yan? Hindi siya pinansin ni Don Elias. Sa halip, ang tingin nito ay umikot sa buong silid, sa bawat empleyadong nakayuko sa takot. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Don Elias. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng silid na may hindi maikakailang kapangyarihan. Ipagpaumanhin ninyo ang biglaang pagdating ko, ngunit may isang mahalagang bagay na kailangan nating ayusin. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Carlo. Mr. Serrano, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit mo sinibak sa trabaho ang isa sa iyong pinakamatapat na empleyado?
Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Carlo. Sir, ang babae pong yan. Napatunayan po siyang nagnakaw. Napatunayan? Ulit ni Don Elias. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ricardo. Isang hakbang pasulong ni Ricardo. Binuksan nito ang briefcase at inilabas ang isang folder. Ang parehong folder na nakita ni Liwayway kahapon. Ayon sa investigasyon namin, Mr. Serrano, sabi ni Don Elias, habang inilalabas ni Ricardo ang mga dokumento, hindi lang pagnanakaw ang problema sa branch na ito, kundi pandaraya, pangingikil, at paninira sa isang inosenteng tao. Isa-isang inilatag ni Don Elias ang lahat ng ebidensya, ang mga pekeng resibo, ang mga testimonya, ang mga bank account. Ang bawat papel ay isang pako sa kabaong ni Carlo. Ang mga empleyado ay napapanganga. Ang kanilang takot ay napapalitan ng pagkamangha. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi ni Don Elias, ang kanyang boses ay naglalaman ng kulog, ay ang iyong kahayupan na gamitin ang iyong posisyon para idiin ng isang taong ang tanging kasalanan ay ang magpakita ng kabutihang loob. Isang laptop ang inilabas ni Ricardo at ipinakita ang dalawang video ng magkatabi. Ang isa ay ang malabong video na ginamit ni Carlo. Ang isa naman ay ang orihinal at malinaw na kopya kung saan kitang-kita ang mukha ng tunay na salarin. Isang babaeng kilalang kamag-anak ni Carlo. Doon na bumigay si Carlo. Nawala na ang paghahari-harian. Nawala na ang pagmamalaki. Sir, patawarin niyo po ako, sabi niya. Lumuluhod sa harap ni Don Elias. Ay, hindi ko po sinasadya. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pinanood ni Liwayway ang pagbagsak ni Carlos Serrano. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi galit o kasiyahan. Ang naramdaman niya ay awa. Awa sa isang taong binalot ng kasakiman at takot, isang taong handang yurakan ang iba para lamang sa sariling kapakanan. Nakita niya sa nakaluhod na anyo nito ang isang kaluluwang naligaw. Tumayo ka, maring sabi ni Don Elias. Ang boses ay walang bahid ng anumang awa. Ang pagpapatawad ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi, hindi sa mga taong nahuli lamang. Tumingin siya sa dalawang gwardiya na kanina pa nakatayo sa may pinto kasama ang dalawang pulis na tahimik na pumasok. Dalhin niyo na siya. Habang isinusaut ang posas sa kanyang mga kamay, ang mga mata ni Carlo ay naghahanap ng saklolo. Ang huling tiningnan nito ay si Liwayway. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsusumamo at pagkalito. Tila nagtatanong kung paano ang isang hamak na janitress ay nagawang pabagsakin ang kanyang munting kaharian. Hindi nagsalita si Liwayway. Tinitigan lang niya ito pabalik. Hindi na may takot, kundi may isang tahimik na pag-unawa. At sa isang iglap, habang dinadala si Carlo palabas, naisip niya na marahil ito ang pinakamalaking kabutihang loob na maibibigay sa kanya. Ang pagkakataong harapin ang kanyang mga pagkakamali at marahil balang araw ay magbago. Nang maisara na ang pinto at matahimik na ang lahat, ang atensyon ng lahat ay nabaling kay Don Elias at Liwayway. Ang mga kasamahan niyang dating umiiwas sa kanya ay nakatingin ngayon ng may pinaghalong hiya at paghanga. Humarap si Don Elias sa kanila. Ang nangyari ngayon ay isang masakit na paalala sa ating lahat, sabi nito. Ang sinag-araw ay hindi lamang isang gusali o isang negosyo. Ito ay isang pamilya. At sa isang pamilya, ang bawat isa ay may halaga at dapat tratuhin ng may respeto mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakasimple. Ang kanyang mga mata ay buong pagmamalaking tumingin kay Liwayway. Ang babaeng ito, sabi ni Don Elias, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, ay ipinakita sa atin ang tunay na kahulugan ng integridad. Ipinakita niya na ang tunay na lakas
ay hindi nasa kapangyarihan para manakit, kundi nasa kakayahang tumulong kahit walang kapalit. Ipinakita niya sa akin ang puso ng sinag-araw. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang isang anunsyo na yumanig sa buong silid at sa buong pagkatao ni Liwayway. Dahil dito, mula sa araw na ito, nais kong ipabatid sa inyong lahat na si General Liwayway Dalisay ay hindi na isang janitress. Isang saglit na katahimikan na para bang hinihintay ng lahat ang kasunod. Siya na ang mamumuno sa isang bagong tatag na departamento, ang Customer Experience and Corporate Culture Department, para sa buong sinag-araw. Ang kanyang magiging tungkulin ay siguruhing ang diwa ng serbisyo at respeto na ipinakita niya ay mararamdaman sa bawat branch, ng bawat empleyado, at ng bawat customer na papasok sa ating mga pintuan. Ang staff room ay sumabog sa isang malakas at hindi mapigilang palakpakan. Ang palakpakan sa loob ng staff room ay parang isang malakas na alon na humampas kay Liwayway. Nakatayo siya sa tabi ni Don Elias, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Siya, isang pinuno ng departamento, ang isang hamak na janitress na ang tanging pangarap ay makaraos sa araw-araw, ay binibigyan ngayon ng responsibilidad na hubugin ang kaluluwa ng buong kumpanya. Naramdaman niya ang paglapit ni Jenna, ang batang cashier, na may mga luha ng kagalakan sa mga mata. "Congrats po, Ate Liway! Sobrang deserve niyo po iyan." Sunod-sunod na ang pagbati mula sa kanyang mga kasamahan. Ang mga parehong taong umiiwas sa kanya kahapon ay siya na ngayong niyayakap at kinakamayan. Ang kanilang mga ngiti at salita ng suporta ay tila musikang naghilom sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Nang humupa na ang lahat, naiwan silang tatlo ni Don Elias at Ricardo sa loob ng opisina na dating pag-aari ni Carlo. Ang hangin sa loob ay tila mas magaan na, mas malinis. "Don Elias, sir." Simula ni Liwayway, ang boses ay nanginginig pa rin. "Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Baka po hindi ko kaya. Isa lang po akong..." "Isa kang ano, Liwayway?" Malumanay na putol ni Don Elias. "Isang taong may mabuting puso, isang taong may paninindigan, isang taong hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng kapangyarihan. Yan ang mga kwalifikasyon na kailangan ko, hindi diploma o magandang resume. Ang kailangan ko ay isang puso na tumitibok para sa kapwa." Lumapit ito sa kanya. "Ang posisyon na ito ay hindi isang gantimpala, Liwayway. Ito ay isang responsibilidad. Ang tungkulin mo ay maging isang paalala, maging ang konsensya ng kumpanyang ito. At alam kong kaya mo." Tumingin ito kay Ricardo. "Ihanda mo ang lahat ng kailangan ni Mrs. Dalisay. Ang opisina niya ay nasa head office, simula bukas." Pagkatapos ay bumaling muli ito kay Liwayway. "May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Ang trabahong ito ay hindi lamang pagpapatuloy ng aking pamana. Ito ay pagpapatuloy ng pamana ni Amalia, ang aking asawa." Sigurado akong kung nandito siya ngayon, masaya siyang makita na ang diwa ng kanyang Talamahal Foundation ay mabubuhay sa puso ng sinag-araw sa pamamagitan mo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Liwayway. Hindi na siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagong layunin, isang inspirasyon na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Nang hapong yon, matapos ang lahat ng kaguluhan, humingi siya ng permiso na makatawag. Gamit ang telepono sa opisina, tinawagan niya ang numero ng kanilang kapitbahay. "Hello, pwede po bang pakitawag si Junjun?" Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ng kanyang anak. "Nay, bakit po napatawag kayo? Okay lang po ba kayo?" Napangiti si Liwayway, ang kanyang mga mata ay muling nagluha. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa purong kaligayahan,
okay si nanay, anak. May maganda akong balita sa'yo. Ano po yun, Nepasene? Anak, yung proyekto mo sa science, makakabili na tayo ng mga materyales. Kahit ilan pa ang kailangan mo. Talaga po, Nay? Paano po? Huminga ng malalim si Liwayway. Mahabang kwento, anak. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala. Mag-aral ka lang ng mabuti, ha? Tuparin mo ang lahat ng pangarap mo. Kasi si nanay, sisimulan na ring tuparin ang sa kanya. Kinabukasan sa unang pagkakataon, pumasok si Liwayway sa naglalakihang gusali ng Sinagaraw Head Office. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng janitress, kundi isang simpleng bestida na ipinahiram sa kanya. Inhatid siya ni Ricardo sa kanyang magiging opisina. Pagbukas ng pinto, isang malinis at maliwanag na silid ang sumalubong sa kanya. May malaking mesa, isang komportabling upuan, at isang bintanang salamin kung saan tanaw ang syudad. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahaplos ang kinis ng mesa. Isang panaginip, tila isang panaginip. Habang inililibot niya ang kanyang paningin, napansin niya ang isang bagay na nakapatong sa kanyang mesa. Isang maliit at antigong picture frame na gawa sa silver. Nilapitan niya ito. Sa loob ng frame ay ang larawan ng isang magandang babae na may napakabait na ngiti. Si Doña Amalia Vicente. At sa ilalim ng larawan may isang maliit na plakang tanso kung saan nakaukit ang mga salita. Ang tunay na yaman ay nasa pusong mapagbigay. Niyakap ni Liwayway ang picture frame. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa bagong paglalakbay na ito. May isang anghel na gumagabay sa kanya, isang tala sa langit na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Lumipas ang 6 na buwan. Isang maaraw na hapon, dahan-dahang ipinarada ni Don Elias Vicente ang kanyang sasakyan sa di kalayuan mula sa entrance ng Sinag-araw branch sa lungsod ng Silangan. Walang anunsyo, walang engrandeng pagdating. Ngayon, nagbalik siya hindi bilang isang nag-iimbestigang may-ari, kundi bilang isang simpleng customer na nasasabik makita ang bunga ng mga binhing kanyang itinanim. Pagpasok niya sa loob, isang kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang malamig at puno ng tensyon na lugar na kanyang unang tinapakan. Ang hangin ay magaan. May mahinang tugtugin sa background. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga mukha ng mga empleyado ay may ngiti. Mga totoong nangiti, hindi pilit. Naglakad-lakad siya sa mga pasilyo. Nakita niya si Jenna, ang dating ninenerbiyos na cashier na masayang nakikipag-usap sa isang matandang customer. Tinutulungan itong hanapin ang isang particular na brand ng kape. Nakita niya si Tatay Romy, ang security guard, na magalang na binabati ang bawat pumapasok. Hindi na may pagod sa muka, kundi may sigla. May isang bagay na nagbago. May isang bagay na tama. Sa isang pader malapit sa entrance, nakita niya ang isang bagong bulletin board. Sa gitna nito ay may malaking titulo, Sinag ng Buwan, ang ating kampeon ng kabutihan. Sa ibaba nito ay ang litrato ni Mang Ben, ang hepe ng mga gwardya. Nakasulat sa ilalim ang rason ng kanyang pagkapanalo. Dahil sa kanyang katapatan sa pagsasauli ng isang napulot na cellphone at sa kanyang walang sawang pagtulong sa mga customer na may bitbit na mabibigat na pinamili. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Don Elias. Ang kultura ng takot ay napalitan ng kultura ng pagpapahalaga. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilibot, natanaw niya si Liwayway. Nakatayo ito malapit sa hanay ng mga gulay. Kausap ang isang grupo ng mga bagong merchandiser. Hindi na siya nakasuot ng bestida, kundi isang simpleng polo shirt na may logo ng Sinag-araw at slacks. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagkumbaba at mainit. Hindi siya nagtuturo na parang isang amo. Nakikinig siya. Tumatawa siya kasama nila. Nagbibigay siya ng payo na parang isang nakatatandang kapatid. Tandaan ninyo,
Narinig ni Don Elias na sinasabi ni Liwayway, ang pinakamahalaga nating produkto dito ay hindi ang mga delata o ang mga tinapay. Ang pinakamahalaga nating produkto ay ang kalinga. Kapag ang isang customer ay pumasok dito na may mabigat na problema, sikapin na nating lumabas siya na kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Minsan, isang simpleng ngiti lang, malaking bagay na. Hindi na niya kailangang lumapit. Sapat na ang kanyang nakita at narinig. Ito na. Ito na ang pangarap ni Amalia na nagkatotoo. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis ng hindi napapansin, ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Don Elias? Lumingon siya. Si Liwayway nakangiti. Kumusta po? Sabi nito habang lumalapit. Hindi po kayo nagsabi na darating kayo. Gusto ko lang sanang mag-grocery, biro ni Don Elias. Maganda ang nakikita ko, Liwayway. Ipinagmamalaki kita. Ipinagpapatuloy ko lang po ang nasimulan ninyo. At ni Doña Amalia, sagot ni Liwayway, ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat. Naging magkaibigan sila sa loob ng mga nagdaang buwan, pinagbubuklod ng isang legasiya ng kabutihan. Hindi na siya Sir o Don sa paningin ni Liwayway, kundi isang guro at isang kaagapay. Habang sila'y nag-uusap, isang batang ina na may kargang sanggol na hindi tumitigil sa pag-iyak ang dumaan. Halata ang pagkapahiya at pagod sa mukha ng ina. Walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Liwayway. Okay lang po kayo, ma'am? Mahinahon niyang tanong. Ganyan din po ang anak ko dati. Minsan, gusto lang nilang makarinig ng ibang boses. Kinausap ni Liwayway ang sanggol sa isang malambing na tono. At sa isang tila milagro, unti-unting tumhan ang bata. Napalitan ng pag-uusisa sa mukha ni Liwayway. Salamat, sabi ng ina. Ang mga matay nagluluha sa pasasalamat. Kanina pa kasi siya. Walang anuman po, sabi ni Liwayway habang inaabutan ng isang tissue ang ina. Kung kailangan niyo po ng tulong sa inyong mga pinamili, tawagin niyo lang po ako. Pinanood ni Don Elias ang buong eksena. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang janitress na takot sa anino. Hindi rin siya ang bigating executive na nasa turao. Siya pa rin si Liwayway Dalisay, isang babaeng may pusong dalisay, isang ina, isang kaibigan. Ngunit ngayon, ang kanyang kabutihan ay may mas malawak ng naabot. Isang sinag na nagbibigay liwanag sa napakaraming tao. Umalis si Don Elias sa supermarket na yon na may kapayapaan sa kanyang puso. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang paalis ang kanyang sasakyan, muli niyang sinulyapan ang malaking logo ng gusali. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama dito. Ginagawa itong tila isang nagliliwanag na beacon. Sinag-araw, isang pangalan, isang pangako. At ngayon, salamat kay Liwayway. Ito ay isa ng katotohanan, hindi lamang sa mga karatula, kundi sa puso ng bawat taong pumapasok sa mga pintuan nito. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway Dalisay, isang patunay na ang pinakamaliwanag na sinag ay nagmumula sa isang pusong dalisay. Mga minamahal kong tagapakinig at taga-subaybay, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata ng Sinag-araw. Salamat sa paglaan ng inyong oras, sa pagbubukas ng inyong mga puso, at sa pagpayag na damhin ang bawat hirap, takot, at tagumpay ng ating mga tauhan. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng buhay ni Liwayway, kasama ninyo akong nakaramdam ng kanyang pangamba, ng kanyang pighati, at higit sa lahat, ng kanyang hindi matatawarang katatagan at kabutihan. Ang pagbuo sa kwentong ito ay naging isang personal na paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, ang pinakamakapangyarihang sandata pa rin natin ay ang isang pusong marunong magmahal at umunawa. Ang kwento ni Liwayway ay isang paalala
na ang dignidad ay isang kayamanang hindi kailanman mananakaw at ang integridad ay isang ilaw na kayang tumagos sa pinakamadilim na gabi. Sana po, sa ating pagbabalik sa ating kanya-kanyang buhay, ay baunin natin ang aral na yon, na ang isang simpleng gawa ng pagtulong, isang salita ng pag-unawa, ay may kapangyarihang magbago, hindi lang ng araw ng isang tao, kundi ng buong mundo niya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong dadalhin mula sa paglalakbay na ito? Ibahagi po ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating lahat. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento ng buhay at pag-asa.